Hello guys, welcome back to our channel. Dito tayo ngayon sa aming farm. Sa likod ko ay yung mga talong at saka sitaw. Ngayong araw ipapakita natin sa inyo itong mga tanim dito sa aming farm ay dumadami na yung bunga. So sa isa nating video na in-upload, pinakita natin itong farm natin pero hindi pa masyado marami ang kanyang bunga. So sa ngayon nag-harvest po tayo, yung mga kapatid ko at magulang, aking mga bayaw dito. Ipapakita natin sa inyo ulit ang bunga ng ating mga tanim dito. So bago ang lahat guys, please huwag kalimutan na i-subscribe kami sa aming channel dito sa Jomar Channel, and also sa Tumandok sa aming YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-follow na rin kami sa aming Facebook page sa Jomar at Tumandok. So, simulan na natin guys. Let's go! Na maderder. Nag-harvest sila ngayon guys ng kanilang sitaw. Mga pang ilang benta mo na ito ng sitaw mo, mader? Marami na eh. Sobra siguro mga 200 kilos. Sa pag-estimate mo ng ilang puno ba itong sitaw mo? Isa sobra 2 klase to. Siguro meron bang mga 500 na kapuno? Base. Magkano bang isang kilo ng sitaw ngayon? Ngayon, ay naku, malaki ang halaga niya, 15 peso. So 15 peso guys per kilo yung sitaw ngayon. Noon, 50, nakaabot pa So, mahal. napakamura ng presyo ng sitaw ngayon. Hindi na So yan yung problema ng hindi na kami makabili ng abono. nagtatanim. Problema ng mga farmer dito sa amin. Mahal yung abono. Pero yung presyo ng mga gulay, imagine 15 peso per kilo na lang itong sitaw natin. So napakamura. Parang hindi makabawi sa gastos ng mga farmer natin. Kagaya sa amin dito, sa mga kapatid ko. So, yung mga nagmamay-ari ng mga tanim dito. Bawat isa sa amin ay mayroong tanim dito. Sari-saring mga pananim dito sa amin. So halos 1 hectare or mahigit itong taniman namin dito sa gilid lang, malapit lang sa ilog. So about sa tubig hindi naman problema kasi malapit lang yung kukuhanan namin ng tubig. Pero ang problema lang kasi ngayon guys, yung presyo ng mga gulay. Halos mahal yung gasolina. Napaka mahal yung gasolina, tumaas yung gasolina, so tumaas din yung abono. Napakamura naman ang gulay. So paano makabawi itong mga farmer na kagaya namin kung yan lang lagi ang presyuhan ng gulay na produkto natin?
gulay. Pero yung mga abono naman na ginagamit ng mga farmer dito sa amin ay umaabot 2,000 ang isang sako. Depende yun guys sa klase ng abono. Merong triple 14, 1620. So nakadepende yun. Yung mahal-mahal dito sa amin guys, yung triple 14 abono. So andyan sa 2,200 minsan. Yun yung sinasabi ko na hindi makabawi sa gastos compare mo sa presyo ng mga gulay dito. Sa mga mamimili, para sa kanila okay yung presyo, mura lang. Pero sa mga farmer naman ay loging-logi yung ating mga farmer na kagaya namin. Kabuuan ng aming farm dito. So meron kami ditong sitaw, ampalaya, pipino, okra, patani. Meron din kami at saka alugbati, talong, sari-sari. Meron tayong saluyot dyan at marami pang iba. Meron tayong kulitis, no, sa mga kumakain ng kulitis. So sa mga taga-probinsya, alam ko kilala nila itong mga gulay dito sa amin sa probinsya. So halos kinasasabikan din ito ng mga kababayan nating mga OFW na andyan ngayon sa ibang bansa. Sabik na maka-uwi at makakain ng preska na gulay dito sa atin sa probinsya. So ang presyo ng ating talong ngayon ay andyan lang sa 25. Ano pala ito? Yung variety niya, Calix 2F1. So itong Calix 2F1 na ito yung pinaka magandang klase na ating seedlings. Ito yung pinaka the best na variety, itong Calix. Maganda yung itsura niya, mahaba, hindi naman siya masyadong maikli. So katamtaman lang siya yung haba niya. Hindi kagaya sa iba na sobra namang haba at sobra namang ikli. So ito yung sa mga nagtatanim ng talong, ito yung pinakamagandang variety na klase ng talong. Madami kong magbulak. Poste natin para yan sa bago naman na itatanim natin na sitaw, saka meron tayong patula,
saka ampalaya dyan. So doon sa kabila kong tanim, meron tayo doong pipino. At ilang beses naman din natin na harvestan o na ilang beses din tayo naka-harvest na doon sa ating ampalaya at saka pipino. So meron tayong tanim dito na saluyot pa rin. So kahit mura yung presyo, pero sige lang, okay lang yan. Tuloy-tuloy yung dapat tuloy-tuloy yung pagtanim natin ng ating gulay. Magsipag lang din tayo kasi kahit mura lang, basta tuloy-tuloy. Kahit mura lang yung presyo ng ating mga tanim. Pero mga next month, kita na natin yung bunga nitong patani natin. So itong ina-harvest ni Joshua na ito yung labog dito sa amin. Sa ibang probinsya, sa ibang lugar, wala tayong makikita nitong tinatawag namin na labog. Dito lang yung sa Iloilo mo makikita, igit sa lahat dito sa Pasig. Sa ibang katabing bayan dito ng Pasig, ay hindi sila nito gumagamit sa pang-asim. Pang-asim sa mga tinula natin, higit sa lahat sa manok. Masarap ito guys sa tinulang manok. Ito yung nagpapasarap na pampaasim sa ating tinulang manok. Dito sa aking likuran guys, makikita ninyo ang aking tanim na ampalaya at saka pipino. Meron tayong pipino dito. So mga 8 beses na natin na harvest ito dito. 8 beses na tayong nag-harvest dito sa ating pipino saka sa ating ampalaya. So ito yung pipino natin dito. Patuloy pa rin yung pagbunga niya. Basta't alagaan lang natin, patuloy natin alagaan, lagyan natin ng pataba. Hapon mga ilang kilo na din yung nakuha natin dito. So ito guys yung ating pipino. So kailangan na sa mga tanim natin may maalaga tayo. Lagi nating i-check at kung makikita natin na mayroon ng mga uod o mga piste sa ating pananim, so kailangan na nating mag-spray ng pangontra sa mga uod. So, ito nga nakarang araw lang tayo nag-spray pero may mga bakas na ng kagat ng mga parang bubuyog din siya pero parang may karayom yung yung puwet na tinutusok itong ating pipino. So ito guys, meron pa din tayong bagong tanim na ampalaya. May bago naman tayong tanim kasi yung una nating tanim dito ay parang patapos na yung kanyang pagbunga. So mabuti na yung may kasunod naman tayo mga tanim kagaya ng sitaw at saka pipino, saluyot. Kailangan tuloy-tuloy lang yung ating pagtatanim dito sa ating farm. Maliban sa may tayong alagang mga manok doon at saka baboy, kailangan meron pa rin tayong mga pananim sa ating farm para kahit papano may pagkukunan tayo ng ating makakain at saka hindi tayo magugutom. So dito sa ating farm, fresh lahat ng tanim. Yung advantage lang dito sa atin ay kung gusto nating kumain ng vegetables, pupunta lang tayo sa ating farm at magpitas at magluto. Kagaya nitong ating pipino. So marami ang umorder nito sa atin ngayon. Pipino na ito na kung gusto natin kumain ng fresh, pupunta lang tayo sa ating farm. So kahit maliit lang yung space natin, pwede talaga tayo makatanim ng gulay. Yung iba nga nakita ko sa ibabaw ng kanilang bahay, sa kanilang second floor, sa kanilang rooftop, may semento na rooftop. Nakikita natin sa iba na tumatanim doon sa ibabaw, nilalagay sa sako. Hindi tayo magugutom guys kapag magsipag lang tayo sa pagtatanim ng sari-saring mga gulay. Ang pag-harvest na ating mga tanim dito, kagaya ng pipino at saka ampalaya, ay kada 2 araw nag-harvest po tayo. Sa sitaw ganun din, every 2 days
nag-harvest po tayo, mas mabilis din yung okra na i-harvest kasi kada araw mag-harvest tayo ng okra. Kasi kung pabayaan na natin yung okra, kailangan sundin natin sa pag-harvest kada araw kasi pag aabutin na siya ng 2 araw o 3 ay matigas na yung ating okra at hindi na masarap kainin. Pero ang presyo ng okra ngayon guys, andyan na lang sa 40 pesos to 50 pesos kada 100 na piraso. Kita natin sa inyo yung mga tanim namin doon na sari-saring mga pananim. So yan yung kabuuan at lapad ng aming farm dyan sa ibaba. So dito naman sa taas mayroong mga tanim na okra, siguro nasa 3,000 kapuno itong okra dito sa taas, or may higit pa siguro sa 3,000. So yung may-ari naman dito sa taas ay yung aking kapatid. So ito yung sinasabi ko sa inyo na okra. Nakikita niyo yung bunga na yan. Yan o. Siguro nasa 3 days na yan. Matigas na yan kainin. Yan yung sinasabi ko na kailangan kada araw i-harvest yan. Siguro hindi sila naka-harvest kahapon. Pangatlong araw na ngayon. So medyo matigas-tigas na siguro ito. Matigas na nga eh. Kasi kung kainin mo yan, hindi na siya maganda kainin. Kasi matigas na siya. Kailangan dapat medyo maliit-liit pa lang siya. Ito medyo matigas-tigas na siya. Ito pwede to. Kailangan mga isang araw lang guys i-harvest na yan. Kasi pag umabot na ng 3 days matigas na yan kainin. So ito yun guys, ang kabuuan ng aming farm dyan sa ilalim.